Ilang oras ang ninanakaw ng traffic sa bawat Pilipino kada taon. Kung bumabiyahe ka sa Metro Manila, minawala sa iyong 143 hours dahil sa traffic noong 2025. Katumbas yan ng halos 6 na araw ayon sa TomTom Traffic Index. Sa Davao City naman, 168 hours ang nasayang o mahigit 7 araw sa traffic. Kung i-convert mo yan sa minimum wage, libo-libong piso rin ang nawala sa atin. Sa Maynila, kung 695 ang minimum wage at halos 6 na araw ang nasayang, nasa 4,000 mahigit ang lugi ng isang ordinaryong Pilipino. Sa Davao, kung 510 ang minimum wage at mahigit 7 araw ang nawala, mahigit 3,500 din ang nasayang. Sabi ng Japan International Cooperation Agency, 5.4 billion kada araw ang mawawala sa Pilipinas kung hindi nito masusolusyonan ng traffic bago mag-2035. Pero hindi lang pera ang kinukuha ng traffic. Ninanakaw rin nito ang oras para magpahinga, para sa pamilya, at para sa sarili. Mas lumala pa ang traffic noong 2025 kumpara noong 2024. Sa Davao, ang 10 kilometrong biyahe inaabot ng mahigit na 34 na minuto. Sa Metro Manila, halos 28 minuto naman para sa kaparehong distansya. Sa 492 na syudad sa 62 na bansa, pang 12 ang Davao sa may pinakamatinding traffic. Pang 40 naman ang Manila. Sa ranking ng metropolitan areas, ika-11 ang Davao at ika-14 naman ang Metro Manila. Noong 2025, may mga pagbabago sa transport system ng bansa. Binalik ang no contact apprehension policy. Ayon sa MMDA, naging mas disiplinado raw ang mga motorista. Pinag-usapan din ng EDSA Rehab. Na-delay dahil sa public backlash, pero itinuloy rin bago matapos ang taon. Tinanggal din ang protective barrier sa bike lanes sa EDSA dahil sa initial rehab plan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nababalik. Meron namang mga nakalatag na mass public transportation projects ang gobyerno. Andyan yung North-South Commuter Railway at yung Metro Manila Subway. Pero aabutin pa ng ilang taon bago ito tuluyang mapakinabangan. Habang nag-iintay, patuloy pa rin kinakain ng traffic ang oras ng maraming Pilipino.